Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong si Laila de Lima. Siya po pansamantalang pinalaya dahil nakapag-fail na po siya. Nakapag-piyansa na po. Pinayagan na po siya ng Regional Trial Court ng Muntinlupa. Ngayon, sabi nga dito ni Banat Bay, mukhang kasama ito sa plano na palayain ngayon si Laila de Lima dahil siyempre kailangan nila ng bibira sa mga Duterte. So alam naman natin na galit to kay Pangulong Duterte dahil nga si Pangulong Duterte daw yung nagpakulong. Pero hindi naman niya alam na si Pangulong Duterte inuutos niya lang naman na sampahan ng kaso yung mga sangkot sa droga. So hindi naman niya, siguro sabihin nga natin na may part na talagang galing kay Pangulong Duterte yung utos na yun. Pero syempre, pinatutupad lang naman yung batas. So, bago po natin simulan yan, baka pwede makalambing sa inyo kung di pa kayo nakasubscribe sa channel na to. Baka pwede naman papindot ng subscribe button. At the same time, papindot na rin ng like. Wala naman pong bayad dyan. Palambing naman, papasko naman eh. So, umpisa na po natin dito. Dito, mula po dito sa Union Square ng San Francisco. At ako po'y napakape muna at habang ngayon nagkakape, tayo mag-usap at magkwentuhan. Ang tanong malakas ba aking volume? Kasi minsan mahina, minsan malakas. I hope mailagay nyo ho dyan ang naririnig nyo kung okay po ba o hindi. Pag-usapan po natin itong issue patungkol ho kay de Lima. Alam mo, noon pa lang sinabi ko na ho ito sa inyo. Dali, medyo chinichipon ako. Sinabi ko na utos sa inyo noon pa lang na there will be a time na mapapalabas yan si de Lima. At tama nga ho tayo. Yan ang hula nating lahat noon di ba? Lalabas ho. Lalabas ho si de Lima. Alam mo na, syempre, ang script ng gobyerno natin, lalong-lalo na to si Remulla, ang script niya, separation of powers. Diba? Yan ang kanilang lagi sinasabi, separation of powers. Pero sabi nga, ganda nung sinabi ni Atty. Topacio, panalo yung sinabi niya, kung hindi pinabayaan yung mga witness na nag-recant, kasi tandaan ninyo, maraming dahilan kung bakit nagre-recant ang isang witness. Diba? Lalo na nga sa Pilipinas, nagkakaroon tayo ng panawagan na dapat mas matindi ang ipataw na parusa sa mga nagre-recant na witness. Ang isa sa mga dahilan mo na nagre-recant ang isang witness is hindi ho sila nakakakuha ng suporta. Diba? Hindi ho sila nakakakuha ng suporta sa gobyerno, hindi ho sila binibigyan ng sapat na proteksyon. At syempre, hindi mo masisisi. Hindi mo sila masisisi kung sila po ay ayaw na mag-testify para ho sa gobyerno. Kasi kawawa nga naman ho sila, di ba? Eto na nga ho ang nangyari. Mukhang pinabayaan na, di ba? Dahil sabi nga ni Atty. Topacio, dahil doon sa recantation na nangyari, humina ho yung kaso ni de Lima. Kaya ho, So, bali nangyari kasi itong panahon ni Pangulong Marcos, dito nag-start magbaliktaran yung mga witnesses. Isa-isa po silang nirecant na yung kanilang mga testimonya, gawa nga ng napapabayaan na nga hindi nabibigyan ng suporta. Unlike nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, may tiwala sila at may suporta. Kaya nagsalita sila sa laban dito kay Laila de Lima. Yun nga lang, nung natapos na yung termino ni Pangulong Duterte, napabayaan nga, sabi nga ni Banat Bay. So, nakaramdam sila ng takot na siyempre sila na yung babalikan dahil wala na si Pangulong Duterte. So, minabuti lang nila na irikanta lang kanilang mga statement para at least, di ba, for safety na rin ng kanilang pamilya. Hindi natin masisisi yun. Napalaya o napagbigyan na mag-bail ho si de Lima. Although may isa pang case, kaya lang sinasabi nga doon sa mga nababasa nating mga opinion, mukhang mahina na ho yung kaso. So asahan na ho natin na sunod-sunod na ho ang paglaya. Gusto sabihin, susunod na talaga yung total acquittal ho ni de Lima. Yun ang talagang magiging senaryo ho nito.
Napaka-obvious na. Okay? Alam nyo, I think, and this is just my opinion, I hope I'm wrong. I really hope I'm wrong. This freedom of dilemma, since I am in the United States of America, and the freedom of dilemma, I think, is part of the plan of this administration to unite the yellow, the pink lawan, so that in the coming election, the Marcos administration and loyalists will be united with the pink and the yellow. Hindi, kasi alam mo pinakamatindi yan. Alam nilang mabigat ang Duterte. Sorry my English is few, not so much, and not unlimited. Feeling ko kasi alam nilang pag kinalaban nila ang mga Duterte, naturalmente, hihina ang kanilang puwersa at magkakaroon ng mahahati. Yung tinatawag nilang 21 million, mahahati yan, panigurado. At alam naman nila yun, sigurado ko, na mas malakas si Sara Duterte kesa sa kanila. Kaya they have to unite with the opposition. Don't ever forget, wala na ang opposition, wala na silang may pambabato. Si Leni Robredo, naku, mukhang hindi na babangon huyot. So kailangan na ng wala na pambato ang mga dilaw, pero may bilang pa rin po sila. Meron pa rin silang botong makukuha, so sayang din yung makukuha ng partido ni Marcos, kaya gagamitin nila itong si De Lima para labanan ang mga Duterte. Error nitong opposition. And I think ito ho yung kanilang nililigawan. So yung mga Magro-Romualdez, mga tanso, na mga loyalistang bulag, sasanib sa mga dilawan, sa mga pinklawan. Okay? Para sabi nga nila, di ba, politics is addition. Alam naman po natin yan. So ito yung feeling kong part ng grand plan nila. And aside from that, I think ang kanilang purpose is to discredit Duterte. Kasi ngayon, ang script na lumalabas ngayon, ang script na lumalabas po ngayon ay pinag-initan lang o political prisoner lang ang dating ni De Lima. Diba? Kaya napalaya siya since wala na si Pangulong Duterte, napalaya na siya. Ibig sabihin, parang pinersonal lang ni Duterte itong si De Lima. Yun ang pinalalabas nila. So parang pinahihina talaga nila etong mga Duterte. Yan ang talagang sa tingin ko nangyayari ngayon. Kayo na lang po kung sa tingin nyo maniniwala kayo o hindi. Pero ako definitely magmamatsyag talaga ako. This is part of the grand plan na magkaroon talaga ng unity with the yellow, with the pink, at the same time discrediting PRRD by saying matagal na pong nag-unity ang mga dilaw, pink at yung grupo ni Pangulong Marcos. Simula pa lang na umupo yan, nag-unity na sila. Di ba hindi nga pinagtatanggal yung mga yung mga dating dilawan, nandun pa rin nakaupo at nakadikit pa rin sa kanya. Hanggang sa di ba, ramdam na ramdam niyo naman. Wala nang nag-uupos sa administrasyong Marcos. Di ba? Ultimong yung mga makakaliwa, hindi nga nag-iingay. So, antayin nyo, kapag si Duterte yung umupo dyan, malamang mag-iingay lahat yan. Tinan nyo na, inosente yan, pinag-initan lang kasi yan. Kaya nakulong. Yan ang kanilang ang kanilang ang script nila Diba? Isipin mo, sabi nga nung mga nakikita ko komento, nakakabingi ang katahimikan ng administrasyon na ito pagdating sa issue ni De Lima. Nagsalita si Remulla. Si Remulla lang nagsalita. Na kesyo binibigyan lang nila ng para sinasabi niya na meron lang separation of power. Alam naman po natin yung mga separation of power na yan. Huwag nyo na ho tayong pinagluloko sa Pilipinas. Huwag na ho tayong naglolokohan. Wala ho separation of power kahit papaano.
there is influence. I respect the court. But somehow, there would be influence pagdating mo sa mga ganyan. Medyo ma-political issue. Diba? At the same time, yung humina yung mga evidence to the recantation ng mga witness, ay malaking ma-justify ngayon yung sasabihin ng korte na bailable. Diba? Kaya antindi talaga. Antindi ito nangyayari sa Pilipinas. Talagang binababoy na nila ang ustisya. Nakalimutan na ba nila? Meron yung hirit dun eh. Sabi nila, human rights daw. Yung parang paglabag daw ng human rights ni PRRD, yung ginawa kay De Lima. Sabi ko, human rights? Are you even serious about it? Let's talk about human rights. Eh yung wife rights ng mga bodyguard ni De Lima na umami naman, 'di ba? Paano na ho 'yun? Diba, umaming si Dayan na nagkaroon sila ng relasyon nito ni De Lima. So, asan ng Gabriela na sinasabi niya para sa mga kababaihan, yung mga makakaliwa na para daw sa karapatan. Ngayon, hindi sila makasigaw dahil si De Lima yung ang involved dito. So, makikita mo talagang bias talaga sila. Yung karapatan ng asawa nung umamin na, alam mo na, 'di ba? Na bodyguard ni De Lima. Asan yung karapatan ng babae, ng asawa niya? Nawala. 'Di ba? Kaya, alam mo, hindi ako nadadala doon sa drama nila. Yung paiyak-iyak, payakap-yakap ni Ontiveros. Alam mo, huwag niyong kakalimutan ha. Huwag niyong kakalimutan. Itong mga lintik na dilaw at mga lintik na pinklawan, tandaan ninyo, kahit patay, ginagamit nila sa sarili nilang kapakanan. Kung maalala ninyo, di ba? Yung kay Kian, sinabi mismo nung magulang na niligawan sila nitong mga pinklawan para iparada sa EDSA yung si Kian. Naalala nyo na yun? Ganun no sila katarantado. Huwag mo natin pagbalik-balik na rin ng istorya. Ganyan no kawalang yaya mga dilawan na yan. Gagamitin kahit patay para lang sa sarili nilang kapakinabangan. Buti hindi pumayag yung magulang. Di ba ho? Buti hindi pumayag yung magulang. Yan no sila kawalang niya. So yung drama nila ngayon sa paglaya ni De Lima, payakap-yakap ni Ontiveros, that's freaking, bull, huwag na natin sabihin. Baka mamaya maano pa tayo dito, di ba? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, they would do everything to unite. Di ba? Nakakatawa. Nakakatawa dahil what you hear from them is puro somehow praises dito sa administration ni Marcos. Di ba? Na-imagine nyo ba? Etong mga dilaw at pink, pupurihin ng mga Marcos, magpapasalamat sa administrasyon ni Marcos. Saan nga nakakita niyan? Nung unang panahon, halos yurakan nila ang mga Marcos. Wala lang talagang binabastos nila ang mga Marcos nung bago tumakbo pa si Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Kahit nga nung vice-presidente, di ba, nagtapat sila ni Leni Robredo. Grabe kung balusabasin si Bongbong Marcos. Ngayon, pinupuri na nila si Bongbong Marcos dahil sa pagkalaya nito ni De Lima. Tapos, ngayon, ganyan sila. There's something sabi ko nga sa itong mga dilaw, mga pink, hindi prinsipyo pinaglalaban ito. It's more on political issues. Diba? So, anuhin ho nila yan? Lulunukin ho nila. Kahit na mapait, lulunukin ho nila dahil para makabalik sa kapangyarihan.